hapon sa tanano. God is so good. Amen ba? The topic na gusto ni Lord nga ipashare karon is about Christ lives in me. Amen ba? So, uban ani, murag nabaguhan. Ha? Ang Ginoo nagpuyo din sa ako. Murag imposible man na. But this is the truth. And muni siya atong, by the grace of God, gusto na i-reveal sa ato sa matag-usa. Gusto ni Lord na i-reveal sa matag-usa ka nato. Amen ba? So, in Galatians chapter 2, verse 20 po, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Bisaya po. Gilansang ako, uban kang Kristo dito sa cross, busa dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na, nga ania kanako. O kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma o nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Amen ba? I believe kaning nga verse is the most profound meaning of Christianity. We all know moingon ta nga Christian man ko. And this verse speaks of us Christians. Amen ba? Christianity is the cross. And cross is Christianity. Before mo takolan gusto ko i-share no nga unsa yung born again. Kaning born again dili ni siya religion mga igsoon. Amen ba? Kani ang born again bisag unsa pa imong relihiyon, mga Katoliko man ka, mabaptist, Pentecostal, Adventist, unsa may mga ilmong relihiyon, ang born again is the moment na gituo ka sa finished work of Christ and the cross and gidawat nimo siya as your Lord and Savior na born again ka mga igsuon sa espiritu. Okay? Atong spirit na union, na in union kang Christ. 1 Corinthians chapter 6 verse 17 po. Apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa espiritu. Amen ba? The moment na gituo ka sa gibuhat ni Kristo dito sa cross o gidawat nimo siya nga Lord and Savior sa imong kinabuhi, nahiusa ang inyong espiritu. Kay ang tao manggod mga igsoon tripartite, spirit, soul, and body. Amen ba? So kaning espiritu nato ikan dyan siya sa Ginoo. And mubal the moment na gituo ta na union atong spirit sa spirito sa Ginoo, kay wala pa ta na born again mga igsoon, wala pa nato gidawat si Kristo nga atong Ginoo mangluluwas, mga anak kita sa demonyo. Munang tinuod mga igsoon, tanan ta makasasala. Munang natay si Jesus sa cross para madili lang ka maluwas sa imong masala, kundili the moment na mutuo ka sa iya, mahiusa ka sa iyang espiritu o naana kay bag-o nga kinabuhi. Gikuha to imong og nga kinabuhi nga ang imong amahan mo si Satanas ug ang kinabuhi ni Kristo nahiusa dinhi sa imo. Munang gitawag nga born again. Bisan pag Katoliko ka mga igsoon, born again ka kung gituo ka kang Kristo. Amen ba? So dapat makasabot ta ana. Amen ba? Every believer, tanan na gituo ni dawat kang Kristo no, is personally identified with Christ on the cross. Kita na identify ta sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. The key truths of the gospel are believing that Christ died for our sins, namatay siya sa atong mga sala according sa Bible, according to the scriptures, that He was buried, gilubong siya, and was raised on the third day, according to the scriptures. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4 po. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo, kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. 4 po. Gilubong siya o sa ikatulong kaadlaw, gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. When we are saved by grace, the moment na giluwas ta ni Kristo no, tungod sa iyang grasya,
through faith, tungod sa pagtuon na nadawat nato diya kang Kristo, we are identified or we are positioned in Christ. Dili na ka atong old nature ni mo mga igsoon, bag-o na imong kinabuhi. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, you are now a new creation. Amen ba? But one of the saddest thing in Christianity is that while the cross is the greatest symbol of Christianity, it is probably the least understood part of the gospel. Mujud ang pinaka-misunderstood or wala na sabtan sa kadaghanan. Christian lang ko, pero wala ta kabaloon sa nahitabo dito sa cross. Ganong nagpakamatay si Kristo dito sa cross. And we experience that, I myself, but mga igsuon, kung mabasa ta sa Bible, diyan nato may bawaan na dili na dahil nato kailangan magsakripisyo. Because si Jesus na ang nag-sakripisyo 2,000 years ago. Atong mga sala, past, present, and future, ipapas na niya. Wala na tayo sala. Amen ba? Kung mudawat ka sa iyang hihimo sa cross. Ug dawaton nimo siya as Lord and Savior. Amen ba? Most believers think that the cross is only a place where sins are forgiven. And this is true. But so much more was accomplished there. Almost everyone who preaches speaks up more about the sinners being forgiven by God than anything else. The Apostle Paul mentions forgiveness only 6 times. Nag-mention lang si Apostle Paul of forgiveness 6 times lang. It is a fact that sinner is forgiven. Tinuod na siya. But superseding that is that salvation is a new life. Ang kaluwasan nato is bag-o nga kinabuhi. The saving life of Christ. Ang kinabuhi ni Kristo nga nahiusa din sa ato. Amen ba? Not life made better or just forgiven. A believer is not saved just by being forgiven of sins. Atong old life, atong forgiven na life, gilansang na to sa cross. Kauban ni Kristo. Romans chapter 6 verse 6 to 12 po. Kay nasayod kita nga ang atong daan o makasasala nga pagkatao gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini o dili na kita maulipon sa sala. Amen ba? 7 po. Kay wala na'y gahom ang sala ngadto sa tao nga patay na. Of course, kung patay na itong old self, wala na ito'y gahom na magpakasala. Amen ba? 8 po. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nabanhaw man si Christ. Amen ba? 9 po. Kay nasayod kita nga si Kristo, gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala na gahom ibabaw kaniya. Amen ba? Amen. 10 po. Ang iyang kamatayon mao ang kamatayon nga nagwagtang sa sala makausa alang sa tanang panahon. Past, present, and future. Wa na tay mga sala, mga igsuon. O nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. 11 po. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios hiniusa kang Kristo Jesus. Amen ba? Amen. 12. Busa ayaw nga paharia ang sala diha sa inyong mga lawas. Mulang hawhagta ni Apostle Paul no nga dili na nato paharion ng sala dinhi sa atong lawas nga may kamatayon aron dili na kamo madaog sa inyong kailigon. Amen ba? A new life automatically surfaces the moment a sinner believes in the finished work of Christ on the cross. It was never God's intention to save sinner for the sake of saving them. He intended to put a whole other life in the believing sinner. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 po. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Amen ba?
And this new life, kani nga bago nga kinabuhi, would fit the original image and likeness of His creation. Hindi jud ta gibuhat sa Ginoo mga igsoon. Before nakasala si Adam o si Eve, moited nga kinabuhi ni sa Ginoo sa ato. Back then, kinakasala man si Adam at si Eve, munang napamana na nato nga sala. Naguba atong kanang original jud nga nature na maunta sa Ginoo. O naguba sa atong relasyon sa Ginoo. Amen ba? Amen. This was God's plan from the beginning nga luwason ta niya. We are predestined to be conformed to the image of Christ. Amen. Romans chapter 8 verse 29 po. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Amen ba? Gusto sa Ginoo ma-conform ta sa nature and image ni Christ, because mga igsuon, kung kita maningkamot sa itong kaugalingon, ang atong pagkamaayo taman ra karong adlaw. Dili kita mahimo tang maayo. Kay maayo ka sa ako. Pero kung dili ka maayo sa ako na, minsan ko maayo sa imo. Inana atong pagkamaayo mga igsuon. Kung imo kung libakon tasad ka. Inana ta mga igsoon mo ng nature sa atong daan nga amahan. Pero sa Ginoo, dili inana. Ugma mga igsoon. Bisan pag imo kung libakon, bisan imo pa kung i-persecute, bisan kung saon ta ko nimo, kay ingon si Jesus, kung laparon ka sa pikas, ihatag imong pikas. Amen ba? Inana ang ugma sa Ginoo. And dili nato na mahimo mga igsoon. Kung dili ta mahiusa diha kang Kristo ug dili ta ma-conform sa iyang karakter, sa iyang nature. Amen ba? God fixed salvation and accomplished this at the cross so that the sinner would not and could not have anything to do with it. This is why Jesus Christ called out Tetelestai. It is finished. Human na. Wala na taangan buhaton mga igsoon. Dili na taangay magsunod sa mga tradisyon. Dili na taangay magsakripisyo. Dili na taangay magpuasa para lang maluwas ta. Amen ba? Human na, gitapos na. Tuuhan na lang nato kung sa itong gibuhat ni Kristo dito sa cross. Amen ba? The believing sinner has nothing to do with his salvation except to believe in his finished work. Amen ba? Galatians chapter 2 verse 20, tagud-taguron ni nato mga igsoon, no? Ang first word is, I am crucified with Christ. Gilansang nako diha kang Kristo. This is the crowning verse for every believer who has had a revelation of Christ as our life. Amen ba? Bless kita mga igsoon kay nakadawat ta aning nga mensahe. No other verse of scriptures offer or provide the total understanding of the Christian life as this verse does. Kung i-reveal na ni sa imo sa Ginoo mga igsoon, how blessed we are. Amen ba? Amen. The key in this verse is, I am crucified with Christ. Kilansang nako diha ang Kristo. This verse says that we are crucified with Him. This truth is impossible to believe unless we have the revelation of the Holy Spirit. Kang ang Holy Spirit naman yung mutudlo sa ato, mo reveal sa ato ani. Amen ba? Amen. And that every human is with Christ at the cross. The Apostle Paul, though not present at the cross when Jesus died, received, siya lang ang nakadawat aning na clear-cut information about the cross and Christ's death. Amen ba? He learned that there had to be an end of the old way of salvation through man's effort. And a new gospel based solely on the finished work of Christ at the cross. This is the gospel of the mystery. Na si Paul lang ang giridilan ni Jesus Christ. Amen ba? Why? Now we understand why New Testament writers na silang Peter, silang John did not display the cross as the centerpiece of God's plan as Paul did.
It could be that others did not have the revelation and the understanding that came from Paul's personal relationship with Christ. Kani mga born again mga igsoon is personal na relationship nato sa Ginoo. Ang atong pagtuo sa una is traditional, pero kaning karon na dispensation, the dispensation of God, ang atong faith is relational. Individual ta atong relasyon sa Ginoo. Dili pwede na moingon ta iampo ko Brad be para maluwas akong dili ang relihiyon nimo ang makaluwas sa imo. Ang imong relasyon sa Dios ang makaluwas sa imo. Amen ba? Pero pwede siya kung tamo ampo sa atong mga kauban labi na nasa gibati sa lawas. Amen ba? Pero kung mayon ka para maluwas sila, wala tay labot yang Amen. Siya o ang relasyon lang sa Ginoo ang makaluwas sa iya. Amen ba? False brethren in Galatian churches telling the Galatian churches nga ang pagtuo daw kang Kristo dili daw siya enough. Amen ba? To be saved, dili lang enough ang ang pagtuo diya kang Kristo. Kaya kung maluwas ka, kailangan ang mga Gentiles kita, mga Gentiles man tano, dili man ta mga Hudiyo, mga Gentiles ta. Kailangan yun magpa-circumcise ta. Kailangan para, and mahimo ta mga Jewish. Muna ilang gusto. Only then, mahimo tang whole right with God. Amen ba? And so Paul counters that idea. Gikontradict na ni Paul. Being crucified with Christ means that we are no longer under the penalty of law. Amen ba? Nadili na ta under sa penalty sa balaod. That penalty was paid by Christ on our behalf. When Christ was crucified, it was as if we are crucified with Him. Na-crucify na atong mga salak, mga igsoon. When Christ rose from the dead, we rose also kauban ni Kristo. Now the risen Christ empowers us to live for Him in a way that pleases God. Dili ta makapahimuot sa Ginoo mga igsoon. Bisag unsa pa ka maayo atong buhaton, dili ta makapahimuot sa Ginoo. Si Kristo lang ang makapahimuot sa Ginoo. Munang kailangan ang Amahan ibutang niya ang Espiritu ni Christ dinhi na may union sa ato. Kay ang iyang anak lang ang maka-please sa iya. Amen ba? Being crucified with Christ means that we are now a new creation. So, wala na to atong old na kinabuhi ng mga igsuon. Kundi bago na tang mga pinuhat. Mga anak na ta sa Ginoo. Amen ba? The old life is dead and we walk in newness of life. And karon naglakaw na ta sa bagong kinabuhi diya kang Kristo. Iniusa kang Kristo. Amen ba? Being crucified with Christ means that we have a new love. Amen ba? Katong lust of the flesh and the love of the things of the world have been crucified. Ipatay na to mga igsoon. Gi-crucified na to, gilansang na to dito sa cross. Now we love Christ, though karon na higugma na ta sa Ginoo. Though nga wala na to siya nakita because siya ay una ang nahigugma sa ato. Because He first loved us. Being crucified with Christ means that we have a new commitment. Sa una atong commitment na adin sa kalibutan. Amen ba? Pero karon ang atong commitment is naana sa Ginoo. Amen. Amen ba? Amen. Kani igsoon testimony jud din ako nung pag-unahon jud nato ang Ginoo by the grace of God, i-plaster jud niya. Amen. Sa una persecuted jud ko mga igsoon the moment nga gidawat ko. Nang nangalagad ko sa Ginoo, persecuted kay ko by the grace of God. Basta unahon lang gid mo siya, Lord, nga isurrender nimo tanan sa iya. Wow, ma-amaze na lang ka. E even mong family. Malipay. O by the grace of God, idahil ka nila sa inyong pangalagad ko sa Ginoo. Makita niya nila. Magpasalamat na sila sa Ginoo. O mutuo na sila sa Ginoo because you are the testimony. Ikaw, ang gamiton sa Ginoo para mahimo kang testimony sa inyong pamilya. Amen ba? Hallelujah.
Being crucified with Christ means that we have a new commitment. We are dedicated to service and glory of God. Ang atong kinabuhi mga igsoon, that's why we are called ambassadors of Christ. Atong kinabuhi for service na. Dili na para sa atong kaugalingon na katuyuan o para sa iyang kahimayaan. Dili para sa atong own glory. Amen ba? And that dedication destroys selfishness and surpasses ties to families and friends. Atong commitment is dito na jud surpasses na jud ana no sa Ginoo na jud. Nahimo na nato siya na first priority. I believe ang mga igsoon basta unahon na jud nato ang Ginoo no. Di na ka mabalaka sa tanan. Bisan pa kung sa kalisod ang panahon karon bisan the grace of God ma-amaze na lang ka. In the long run matingala kang anong bago naman siya. Sa may nagtabo sa iyaan mo, ma-amaze na lang kainana ang buhaton sa Ginoo ng Ginoo. Amen ba? And I believe na ay personal testimony atin sa itong mga kaigsuunan din. Hallelujah. Being crucified with Christ emphasizes our union with Him and His death on our behalf. We trust in Christ's crucifixion as payment for our sins and we rely na ta sa iyang power to live in a way that pleases God. Ang atong kinabuhi nagrely na lang kang Kristo kung unsa ang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan na makapahimuot sa Ginoo. Amen ba? The emphasis is on what He has done for us, not on what we have to do. Wala na tong unsa atong kailangan buhaton, kundi unsa ang gibuhat ni Kristo para sa ato. Amen ba? Too often, when your perspective becomes, I need to crucify my sinful desire and try harder to live for God, you have slipped out of grace living and back into law living. Amen ba? And we minimize the power of Christ's death for us. This verse tells us how we escape the penalty of sin to live a life that pleases God. Knowing that we are crucified with Christ should give us a great encouragement in our Christian walk. Amen ba? Nag-encourage niya sa ato na dili na kita ang gilansang na dahil kita upuan ni Kristo ito. So para dili na nato i-condemn atong kaugalingon mga igsoon nga makasasala man ko, dili ko ang mga lagad kay makasasala man ko na tao. Dili na natong dapat atong perspective mga igsoon. Bag-o na atong perspective. Ako anak ko sa Ginoo, makasala. Ani man mga igsoon, di ang tinuod nga Christian, tinuod nga believers, dili na siya magpakasala. Amen. Even though makasala ta, dili mali pwede nga dili ta makasala ng igsoon. Kay tinted pa man ta sa atong old nature. Amen ba? Nakapatoy mga kuan ba, kumbaga mansa-mansa. So makasala pa kita. Pero dili na ta magpadayon sa pagpakasala. Lahi na siyang magpakasala o makasala. So dapat makabalutanan. And if ever na makasala man ta, dili na nato kailangan i-condemn atong mga kaugalingon. Amen ba? Kaya ipasaylo na ta. Past, present, and future, gipapas na itong mga sala. I-declare na lang nato na, Lord, salamat kayo tungod sa inyong sakripisyo dito sa cross na wala na akong mga sala. Amen ba? Pasalamatan na lang natong mga igsoon. Amen ba? The next, yet not I. Dili na, sa Bisaya, dili na ako. Sakto? Yet not I. Dili na ako. The Apostle Paul is very careful in his use of the word I. Kay kabaluman ta kaning I, dinhi nahagba si Lucifer. Because of intense pride and lust of power. Gusto ko mahusama. Muna iya, he desired to be like God. Gusto ko mahisama sa Ginoo. I. Kay ang I man God means pride. The pride of life. Muna si Apostle Paul, most of the time he uses the word I, showing the discipline and commitment he has to the Lord. Amen ba? This is showing what the love affair with Christ in him entails on his part.
Munang importante mga igsoon na natay relasyon sa Ginoo. Kung saan ang relasyon, paghampo, magpagiya ta, mag-abide ta, magbasa ta sa pulong sa Ginoo, mamati ta ani, kani siya, relasyon na ni sa Ginoo. Wala ni nato buhata para maluwas ta mga igsoon. Gibuhat ni nato because nahiusa na ta kang Kristo, ug kanimuni ang lifestyle ni Kristo. Amen ba? Muna ni siya ang, kumbaga, resulta sa atong kaluwasan. Naata dinhi, nangalagad ta, namati ta, nagbasa ta, nagampo ta, because muna ni ang resulta sa pagkaiusa nato kang Kristo. Dili kay para maluwas pa ka, luwas na kang maigsoon. Bisan pag makasala ka, bisan pag dili ka mo simba karon, luwas japon ka, dili na mawala imong kaluwasan. Amen ba? So, hallelujah. This is showing what the love affair with Christ in him entails on his part. He is referring to what he does as a son of God to return love to his Father. In Philippians chapter 3, Paul uses I referring to his soulish part. Ang soul na to is body and soul of him who seeks to honor and love his Lord. Kung ano siya mga iso, ang naborn again lang sa ato is ang atong spirito. Kani atong soul, atong lawas, wala ni siya na born again. Process ni siya mga igsoon. Munang naay pag-ampo, munang naay ka ng pagtuon sa pulong sa Ginoo, gina-process ta na, ginamolda ta na, that is called sanctification. Gina-sanctify atong huna-huna kay kani atong hugaw ni dini nagyalikan ang sala sa huna-huna. So munang kailangan na siya pagtuon, pag-ampo, pagbasa sa pulong sa Ginoo para ma-sanctify ni, ma-renew ni atong huna-huna o ma-align sa huna-huna ni Kristo. Amen ba? So munang naagid siya ikuan, process yun ang tanan. Dili na siya makuha sa instant lang. Amen ba? This is the believer's opportunity to show love, and it has nothing to do with initial salvation or staying safe. Grace salvation requires nothing from the believer in regards to being saved. As the mind of the believers grow in regard to his position and understanding of the Christ in him, the moment nga nani magtuon pa, magpulong, as atong pagsabot diha kung sa atong pagsabot, kung kinsa ning Kristo sa ato, ang ato sang love affair, no? Kang Kristo grow sad. Amen ba? So muna importante dito ang fellowship, ang pagtuon, ang mentoring, ang Bible study para mag-grow ta mga igsoon sa atong relasyon sa Ginoo. Amen ba? This is a normal response of any believer who is grateful for what the Father has done in saving him. Sumuday niya siya atong way nga response nato sa atong gratefulness nga gihimo sa atong amahan sa ato. Pagpakita lugar, no, sa atong pagpasalamat sa iyang gibuhat sa gibuhat ni Christ dito sa cross. So it means that I now do things I feel are pleasing to my Father because I love Him. Kaya gigamhan na ta sa gugma ni Kristo. Tungod kay gigamhan na ta sa gugma ni Kristo, ang paghimog maayo mga igsoon, ang pagpapahimuot sa Ginoo, dili na siya kasapayan. Mo-flow na lang na siya sa amin. Patingalan lang kanang maluoy ng kuanin niya, nga salbahis man kani siya. Tungod di harian na ta sa gugma ni Kristo. Amen ba? Certainly not because I am required to do them by some law. We are not motivated by law. We are motivated by the love of Christ. Actually, mga igsoon, renewal naman yun sa pagpunahuna. That is our responsibility. Renew rin na ito itong hunahuna. Amen. Sa mindset rin na mga igsoon. The third one is Christ liveth in me. Si Kristo na ang nagpuyo dinhi sa ako. When rebirthing, the moment na na-born again ta, when rebirthing takes place, there is a new life in the believer. Ngunit kinabuhi ni Kristo na nauusa sa ato. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Another person is placed by the Heavenly Father in our spirit womb of the believer. Dili lang spirito ni Kristo ang naiusa din sa ato, nagpuyo din sa atong kasing-kasing, kundi
even ang Amahan. Naana din sa ato. And even ang Holy Spirit. Pero ang Holy Spirit, din siya gapuyot sa atong mind. Kay siya ang gatudlo sa ato kung kinsa tadiha kang Kristo. Amen. Siya ang can opener, siya ang revealer nga anak ka sa Ginoo. Siya ang mugiya sa imo, mutudlo sa imo kung sa imong mga buhaton. Amen ba? There is no way a human can exist the usual way when this takes place. There has to be a life-changing event in every area of the believer's existence. I believe, mga igsoon ako, dili ko mo to nga, ang isa ka Kristohanon, the moment nga nahiusa siya kang Kristo, mautro o mautro din ka. Amen ba? The several things a born-again believer must believe about Christ living in us. The believer must acquire a firm foundation of God's internal plan. Ang dapat yun nga makabaluta, maka-acquire ta og kanang firm foundation ba kung unsa gyud plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Motong Romans chapter 8 verse 28 kanina. To be conformed to His Son. Amen. Bago mo gyud ang internal plan sa Amahan sa ato. Understanding this will cause the believer to know where to place his priorities. Para makabaluta asa nato ibutang atong mga priorities sa kinabuhi. Ang atong priorities, mga ison, is for service. Since we are already ambassadors in Christ, good works muna mga ison para makaila ang kalibutan nga si kang Kristo. Amen ba? Because Christ is the only hope of this world. Munang importante mga igsoon nga i-share nato ang pulong sa Ginoo. Amen ba? And most of all, how to function as God's offspring. Hallelujah. Para makabaluta unsaon nato pag-function as mga anak sa Ginoo. Na dili na ta mag-function as sa atong old life, kundi new life na. Amen ba? The believer must very sure that he knows who he is according to the scriptures. Romans chapter 8 verse 16 po. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Dapat sure ta nga anak ta sa Ginoo. Amen. Because ang Espiritu mismo, ang Holy Spirit, mo siya mag-witness nga, hoy, inun ka niya, anak ka sa Ginoo, di na ka dapat magpakasala. Amen ba? Hallelujah. Learning about the Father who birthed us is a great adventure in earthly living. Karon lang din ako na by the grace of God no nga daghanti di pahimo ang Ginoo no na-enjoy na nako mga igsoon. Even ang mga sirkumstansya, mga problema, mga igsoon, kana siya gi-allow dili nagikan sa Ginoo mga igsoon. Pero gi-allow na sa Ginoo para motubo ta, para makapamuhat siya sa ato. Amen. Kay all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Na ay katuyuan ang tanan. Maski ang mga problema sa kinabuhi, mga sitwasyon nato, na ay katuyuan sa para mo grow ta, para makapamuhat siya sa atong problema. And ma-amaze na lang ka, mga igsoon, by the grace of God. The believer must learn that Christ is our new life and all things are passed away. So, kailangan makabaluta na. Nakatapik na ko sa una, no, by the grace of God, learning in Christ, dapat yun magtuon ta. Amen. Ang importante yun na ang magtuon. Amen ba? To our Father, sa atong Amahan, we are no longer lives as once live in the flesh. Now, Christ alone is our life. Si Kristo na atong kinabuhi. Siya na atong kinabuhi. Amen ba? To understand this, a completely new orientation of the gospel will be necessary. Kailangan niya siya igsuon. Munang ginaawag pa ni Apostle Paul nga study. Study. Be diligent to study. And hawag kita, no, even si Bishop nga pagtuon gikan sa Romans 2 Philemon. Ang sinulat ni Apostle Paul kadya nato mahibawaan kung kinsa ta. Unsay nahitabo sa ato the moment na born again ta. Unsaon nato pagkinabuhi as isa ka Kristohanon. Amen ba? Importante na siya mga igsuon.
And total reliance upon the Holy Spirit will be necessary to understand the gospel. Kung gusto nyo ka makaila sa Ginoo, kung gusto nyo ka makaila sa imong identity, then pag-ampo sa Holy Spirit, na Lord, gusto pa ko makaila sa Ginoo. Kinsa man yun yung Ginoo nga naihiusa din sa ako. Amen. And the Holy Spirit will reveal it to you. Amen ba? The believer must know that God's expectation of us is that we will not continue in sin. Muna yung expectation sa Ginoo sa atin. Amen ba? Kinaiusa naman ta. Or do things disobedience to our knowledge. 1 John chapter 2 verse 1 and 3 to 9. The Apostle John declares that the original sin that separated us from God, katong Adam's sin, gidestroy na to dito sa cross. Wala na to. And cannot be committed ever again. Dili na to siya makommit sa isa ka believer. But sin of the flesh, muna siya kaning mga tainted na mga sala nga nakapadyapon ginagmay. Muna siyang sin of the flesh will still be evident. Kahinahinay pa man na siya nga i-destroy. Amen. Amen. Amen ba? Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Muna may process. Amen ba? 1 John chapter 1 verse 9, James chapter 4 verse 17. The believer must know that the renewing of our minds is crucial in our daily walk. Amen ba? Also, a cluttered mind hinders God's forgiveness and freedom from guilt. Kaning mga wala, bita ka ng gubot na huna-huna. Ato muna nagubot, walay contentment, inana, muni siyang makapahinder sa kanang kapasayloan sa Ginoo o kanang freedom from guilt. Because God is, actually dili niya siya sa Ginoo my soul. Because God is not the author of confusion, but of peace. Amen ba? 1 Corinthians chapter 14 verse 33 po. The believer must learn that Paul's epistles are the master key to understanding our new life in Christ. Muna na ipagtuon, dapat mga encourage ta ni Apostle Paul no, nga magtuon ta from Romans to Philemon. Because ang iyang epistles ni Paul, mura jud ni ang key para masabtan nato ding kaning kinabuhi na naiusa din sa ato. Amen ba? The new life in Christ. The understanding of new creation life. Ephesians chapter 3 verse 1 to 7 po. Studying Paul's epistle should continue until the truth of who the believer is in Christ is settled and fixed in the mind for eternity. Amen ba? So, dapat wala dito ka humanan ang pagtuon ng mga igsoon. Amen ba? Kaya di wag man yun ni Paul mag-study ta. Amen ba? Para kahantod nga kanya tunguna-una dili na ni siya mapaling-paling, maanod-anod sa mga bisag unsa na mga doktrina ning kalibutan. Kay daghan kay mga doktrina mga igsoon, and the only doctrine is the doctrine of Christ. Amen. Amen. The gospel of the grace of God. Muna siya ang fixed and final gospel aning mga dispensation. Amen ba? The believer must learn that as a birth child of God, kita mga birth child of God, we are not protected from trials of life. Dili ta protected. Moabot yun na. Kay, dapat yun na ulan. Amen ba? Kadili masad mutubo ang isa ka plants no kung wala di ulan. So kita sa dili ta mutubo kung wala kanang wala sa mga problema sa kinabuhi. Amen ba? Ang problema sa kinabuhi dili na siya defeat sa mga anak sa Ginoo, kundi kadaugan na para sa ato. Amen ba? Hallelujah. Christ who is in us is greater than anything in this world. We are victorious in Christ Jesus. Amen. We can do all things to Christ who strengthens us. Amen ba? So wala na tayo angay nga kabalakan mga igsoon bisag unsa pay mahitabo aning kalibutan, unsa pay sitwasyon, problema nato, kay we are victorious in Christ. Amen ba? So that the love of the Father will manifest in us. Kita mga anak niya. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 9. And bring the believer to the mindset that all things work together for the good of the believer and for his purpose. Para rin sa atong mga kaayuhan, mga igsoon. Karon natin mga sitwasyon sa kinabuhi and para sa katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen ba? All the Father seeks from his
offspring is that they learn to trust Him. Gusto mo man yun ang gusto sa atong amahan, no? Nga musalig yun ta sa iya. In regards, as trust is the essence of love. Amen ba? Pero kaning trust, kaning faith, dili niya akong faith. Kang Kristo niya faith. Amen ba? Hallelujah. Pitatamang man. Your concept of the law changes. So, atong konsepto sa balaod, no? Change, maotro na. It is no longer the law that motivates the believer. Rather, love is the power working in the new creation. Nangalagad ta sa Ginoo, nagtabang ta sa itong isikataw, na mahimo tang maayo sa itong isikataw because gikamhan na ta sa gupang ni Kristo. Amen ba? Hallelujah. This new life works under a new law. So, balaod Japon siya, pero bago na siya nga balaod. It is the law of the Spirit of life in Christ Jesus that has made you free from the law of sin and death. Romans chapter 8 verse 2 po. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Wala na sa atong mga sala o kamatayon mga igsoon. Amen ba? The last one. I live by the faith of the Son of God. Last one. We live by the faith of the Son of God. We are born again because of faith. Nahimo tang born again, mga igsoon, nahiusa ta kang Kristo tungod sa faith. Amen ba? And what is born again is our spirit. Ang na-born again is atong spirito. Flesh gives birth to flesh, kanang natural birth, no? But spirit gives birth to spirit, spiritual birth. John chapter 3 verse 6 po. The Apostle Paul called the faith of Jesus Christ, Galatians chapter 2 verse 16, or the faith of the Son of God. Wala yun tayo pagtuo mga igsoon. Amen ba? Actually, duha klase ang pagtuo. Human faith and divine faith. The Christ life is identified by Galatians chapter 2 verse 20. This verse. The strategic line in this verse is Christ comes with all of His virtue, even His faith. The moment na gigamhan ta, no? The moment na naiusa ta sa Espiritu ni Kristo, the fullness of God naana din sa to. Amen ba? Dili lang kuan tanan, iyang fullness ang iyang pagkasiya. Naana din full package na din sa ato. Amen ba? Too often, believing sinner fear the future. Tinuod yun ng mga igsoon. Muna itong kausay, kabalakan, bitang wala ta kaila sa itong identity nga lagubot ng kalibutan, magunsa naman taani. Wondering how we could live for God. The fact is that grace has already provided for this. Ang grasya gi-provide na niya. Amen ba? This is pure grace and is experienced as the new believer hears and practice the final gospel. Tinuod yun yung mga igsoon. Bisan unsa kalisod sa panahon pero kita. Ma-amaze ka mga igsoon because testimony yun din ako na every day is a miracle. Kina-provide yun ang atong pagkaon. 3 times a day, bisan unsa kalisod ang panahon, 3 times a day makakaon dito. Even sa atong mga bills, gina-provide sa Ginoo. Amen. Di ka ma-amaze ang inheritance sa isa ka-believers in Christ. Amen ba? Hebrews chapter 11 verse 6 po. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Told us that without faith, it is impossible to please God. We found out that the real faith could not be earned. No? Ang atong naibawan no, na-reveal sa atong sa Holy Spirit na ang tinuod yun na pagtuo, dili yun siya ma-earn. But it is resident in the Christ that lives in us. Amen ba? Faith that was earned was taught by Jesus of Nazareth when He was still under the law. God's plan changed from what man could do to what Christ had done on the cross. Amen ba? Our concept of faith changes.
Faith will change from being the faith of the believer katong human faith to being the faith of Christ. Amen ba? Galatians chapter 2 verse 20, Ephesians chapter 3 verse 12. When the believer is under the law, he is always working on his faith. In fact, this is the most arduous work. Muning pinakagrabe, pinakakapoy na trabaho. Sa isa ka magtotoo. Kung nang malingkamot ka. Amen ba? It is self-effort in its highest form. Yet, it is sometimes, pero sometimes, di na-rewarded na sa Ginoo because tungod sa iyang grasya. Tungod ra Japon sa iyang ama. Amen ba? Christians are justified by the faith of Christ. Kita mga Kristohanon na justified pa by the faith of Christ, progressively made holy by the faith of Christ, and glorified because of the faith of Christ. Walay atong faith mga so pagtuo ra jud ni Kristo. Amen ba? We have the power to say no to sin. Naatay gahom mga igsuon para ignon nga dili ko gusto magpakasala. No to sin and yes to God by the power of the Holy Spirit nga naa dinhi sa atong una-una nagtuo. Amen ba? For it is as we submit to His gracious leading and gentle guidance that sin is mortified and grace is quickened. Amen ba? The gospel of the grace of God is centered on the inner word of the God seed. Kinsa maning word, the inner word ng God seed, si Christ, that was placed in the believer at our birthday. Our inner experience is actually a person, Christ. Amen ba? Muni atong inner na experience si Kristo nga magmuhat din sa atong sulod. Ang tinuod na may believer mga igsugon, dili pwede nga wala dyan kausaban. Amen ba? Kaya ang kausaban mag-start na gikan sa inside, dili na gikan sa gawas, kundi sa sulod. Mag-flow lang na siya, mag-manifest na siya sa gawas. To have an inner relationship with God requires faith. Then mankind can produce. Dili jud kita mga humans so dili jud ta makaproduce of faith. Amen ba? To know that Christ is our life comes from the knowledge of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit na yun mo ay mag-reveal sa ato, magtudlo sa ato. Christ's faith within the believer is necessary. The faith of Christ works to produce God's ultimate intention for the life God wants the believer to live. Importante din mo siya ang pagtuo ni Kristo para ma-produce ni ang unsa intention, ang ultimate na plano sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen. Kay kung walay pagtuo ni Kristo mga igsoon, dili og dili jud ta kumbaga makalahutan, kung dili jud mahimo nga unsa may plano sa Ginoo sa inyo. Amen ba? All of His powerful work of God is going on inside sa sulod yun, in an inner relationship with Christ in us. And no one else outside of the believer can see or know about it. Kamura yun. Munang intimate nga relasyon. Personal atong relationship sa Ginoo. Ang Ginoo lang o ikaw ang nakabalo sa iyang pagpamuhat sa inyo. It is the most private thing between the Father and His children. A believer can learn much about faith when taught by the Holy Spirit. The faith of the Son of God can produce unbelievable things. Tinuod dyan, miraculous things. Muna siya ang ma-produce, makuano sa faith ni Christ. Most of all, our definition of faith is simply God's knowledge in action. Most of the scriptures about faith lean on this direction in Hebrews 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen ba? Pero a believer can only come to know God in His greatness as the faith of Christ flows. Ang faith ni Kristo mag-flow from the believer's substance of things hoped for and the evidence of things not seen. It means all things that come from Christ living in us. Amen ba? Tungod ni dili na sa atong pagtuo, kundi sa pagtuo ni Kristo. Mauna ang tanan nga dili na to makita. Ug atong give hope sa ilauman
mahitabo. Amen ba? These things are what move the believer into the inner relationship Christ longs for. He is listing scripture of the real faith of Christ. Kung naman mag-study mag-meditate mo Romans chapter 3 verse 22, Galatians chapter 2 verse 16, Philippians chapter 3 verse 9, 1 Timothy chapter 1 verse 14, kung gusto nyo makabalo kung unsa ning real faith of Christ. 2 Timothy chapter 1 verse 13 and 2 Timothy chapter 3 verse 15. All are in Paul's epistles and found in King James Version lang sad. It is noted that none of the book of Hebrews, as Hebrews speaks only on the outer works of God, not the inner. Kani mga book of Hebrews mga ison, kani sa mga Jewish Christian, dili sa ato, sa mga Gentiles. Amen ba? Sa mga Jewish Christian siya. Why does Paul emphasize faith or faith alone? Nang emphasize man ni Paul ng faith or faith alone? Because there are two kinds of faith. In the Old Testament, muna siyang human faith or self-effort na at even karon gina-practice Japon sa mga balaod na mga denominations, diba? And divine faith, the faith of God or the faith of Christ. Faith is one of the characteristic of Christ. Munang gina-emphasize yung Paul ang faith. Faith alone or faith of Christ. Amen ba? And one of the fruit of Christ or fruit of the Spirit. Galatians chapter 5 verse 20 to 23 po. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Kani faith is character ni nature ni Christ. Muni iyang kinaiya. Amen ba? The personified faith. Siya ang persona sa pagtuo. Faith is noun. In Greek word, it is called pistis, which means and is commonly understood as the verb of to believe. Ang verb sa faith is believe. Amen ba? Believe is an action word. Believe means to accept something as true. It is the action of accepting. Kinamang pagtulunan ka na dili na daw tamudawa. Amen ba? But it is very clear. Ang meaning day sa believe is the action of accepting or trusting something as true. The moment you hear the word of God, the Holy Spirit convicts the sinner and puts the faith of Christ into your heart. Kaning faith ni Christ na naa na din sa imong kasing-kasing, it empowers you, it strengthens you, and it teaches us to believe, to accept, to abide, to receive, and to confess the faith of Christ. It means kaning believe or accept, receive, and confession, they are synonyms kung panihura na sila meaning mga igsuo. It is interconnected in the process of salvation. Munang na ay pag-believe, na ay pagdawat, na ay pag-receive, na ay pag-confess. They are synonymous. Tagatawag example, Romans chapter 10 verse 9 to 10. That if you shall confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Confession and believing. Tempo. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Amen ba? Amen. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 po. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, believe, receive, and wherein ye stand, tupo. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I have preached unto you, unless ye have believed in vain. 3 po. For I delivered unto you first of all that which I
I also receive, believe, how that Christ died for our sins according to the Scripture, 4 po. And that He was buried and that He rose again the third day according to the Scripture. So ang gigamit ni Apostle Paul sa Romans chapter 10 verse 9 to 10 is believe. But dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, receive. Amen ba? Because they are synonymous, panihara silang meaning. Muna naman na, why do we have to complicate the word or the verse when in fact the word or the verse itself already explains the meaning? Amen ba? Si Apostle Paul ng mga igsoon, he is a lawyer and a Pharisee. Kung moingon kang lawyer, broad kay na ang ilang pagsabot. Ilang vocabulary anak broad kaayo. Muna ingon giawag ni Apostle Paul nga, study ta. Magtuon ta. Muna ingon niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 that we are encouraged to study, to renew our mind. Anak kayo, Romans chapter 12 verse 2, i-renew ni nato itong una-una. And sabto nato unsa ng pasabot. Kasi di lang ta-ingon nga rightly dividing the word of truth. Kita na dahil mismo. Wala na dahil ta nag-rightly dividing the word of truth. Munang importante yung mga iso magpuunta. Munang kabalo na ko why nanong si Apostle Paul ang itagamit sa Revelation. Because he is not just kanang intelligent in the book, but he is also street smart. Ngayon kag street smart, intelligent siya sa experience na ipa-experience sa Ginoo sa ila. Amen ba? Muna na ipagtuon mga igsoon, gina-encourage ita ni Apostle Paul. Kaya sabto na to, dili lang ta mustik anak na isa lang kami. Kailangan, kaya ang gusto mo sa Ginoo, nga magtuon ta para mo-reveal siya sa deep things of God. Amen. Diba? Muna yung kuan. Usaon man nato pagkasabot sa deep things of God kung dili ta magtuon. Mystery man gud sa gospel mga igsoon is revelation. Dili siya second hand. Kung unsa lang mong mabasa diya sa social media. Giawhan ta mo by the grace of God kung dili tan-aw ninyo nga alanganin ang inyong kawulawasan ngayon na mo pamati mga igsoon. Para labi na dili pa mo rooted and grounded sa pulong sa Ginoo. Munang importante mga igsoon nga dili lang ta mo rely sa Bible. Kay dinhi makapamuhat o makareveal ang Ginoo sa tinuod nga ebanghelyo. Amen. Amen ba? Confession is not merely an admission of sin but a public declaration of allegiance or acceptance of Christ. Nakajud pag-accept. Amen. Amen ba? Muna meaning sa confession na acceptance. Amen? The act of confession is a response to the faith of Christ nga gi-instill din ni sa amahan din ni sa itong kasing-kasing. Nasabta na ba? Those who are saved will confess. Sa ito yung na-save, no, of course, mo confess man yun nga si Christ as our Lord and Savior because God has already instilled faith in our hearts. Confession or declaration is important mga igsoon because it is our way of communication or relation natin sa Ginoo, our relationship with God. How do we communicate or have a relationship with God? Nga wala man nato siya nakita, wala man nato siya na-touch, wala na nato siya na-feel. Di ba? It is through prayer. Now, the term sinner's prayer is not specific prayer found in the Bible. Wala gid na siya. It is just a general term for any prayer that expresses repentance or change of mind and a desire for a personal relationship with God. General term ruday na siya. Kaya sinners man yun ta. Di ba? Wala pa tanaan, himong anak sa Ginoo, mga kasasala man yun ta. And how do we communicate with God? How do we confess? It's through prayers. From start to finish, it is God's work. Wala di ato mga igsoon. Ang acceptance, receiving, dili na ato. Dili na nato trabaho. We are just recipient. And kabalo ba mo sa meaning sa recipient? Receiver.
munang naa yung pagdawat because we kanang gitagaan mong butag choice sa Ginoo, free will. Dili ta gibuhat sa Ginoo nga mga robot nga igsuon. Are you willing nga muabide sa iya? Dawaton nimo iyang pulong or dili? Di ba? Naa tay choice mga igsuon. Amen. So naa yung pagdawat, pero dili na ato. Dili na nato trabaho. Amen ba? Hallelujah. To God be all the glory.